Samantala sa kapangyarihan po ng Proclamation number 339 series of 2012, opisyal na idineklara po ang Agosto bilang History Month taon-taon. Mga kababayan, balikan po natin ang kasaysayan, alamin ang mga programa at aktibidad ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ngayong taon. Makakasama po natin ang Historical Sites Development Officer 2 ng NHCP, Sir Eufemio Agbayan III. Magandang umaga po at welcome back to Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Sir Audrey, Ma'am Dayan, at isang makasaysayang History Month po sa ating lahat. Sa makasaysayang History Month, nagbabalik ulit Sir Eufemio Agbayani. Alright, Sir, tell us about itong celebration natin ngayong buwan na ito. Sa dami po ng historical events sa Pilipinas, alin po yung talagang dapat ay hindi po nating makalimutan ng ating mga kababayan? Nakakatuwa po sa August kaya siya napili na History Month kasi ang daming historical events na talagang nakabuo ng ating bansa na nangyari sa August. At magandang mabigyan ng highlight dito yung events leading to the Philippine Revolution. So nagsimula ang Himagsikang Pilipino August 1896. Kaya rin napili yung National Heroes Day as the last Monday of August ay dahil sunod-sunod po yan mula Cry of Pugadlawin, nagdesisyon yung ating mga kababayan na ayaw na natin magpasakop sa dayuhan, kailangan na nating lumaya. So yung from Cry of Pugadlawin or yung Cry of Balintawak hanggang sa labanan sa sa San Juan del Monte na ngayon ay pinaglabanan yung tawag sa area na yon, nangyari ito August 30, 1896. Ito yung panahon kasi na talaga nagdesisyon yung ating mga kababayan, ayaw na natin magpasakop, at may kita natin dito yung pakikilahok ng karaniwang mamamayan sa pagbuo ng kasaysayan. Kung wala yung karaniwang mamamayan, walang kasama sina Bonifacio, sina Emilio Jacinto na lumaban doon sa mga Espanyol. So maganda matandaan natin itong bahaging ito ng ating kasaysayan para ma-realize natin ang kasaysayan hindi lamang para doon sa mga big figures, pero para din sa mga karaniwang mamamayan. Paano po maiiwasan yung historical amnesia? Kasi nakakalimot na yung iba, no? Lalo na sa mga kabataan na mas exposed sa social media. Ang magandang intervention po dyan, yung mismong social media na sa tingin natin ay nagiging source of amnesia or mas malala pa nga, distortion ng kasaysayan. Doon din natin ipasok yung ating kasaysayan. No? Magbahagi ng mga tidbits, ipakita kung paano namumuhay ating mga kababayan noong unang panahon. E nakakatuwa po dahil dumarami po yung mga content creators tungkol sa ating kasaysayan. Halimbawa, kung familiar po kayo kay Mighty Magulang. Yes, Mighty Magulang. Yes, sa TikTok, no? So nakakasama po namin siya sa mga activities recently. In fact, mamaya po, merong Women's Talk sa Metropolitan Theater Manila na isa po siya sa mga panelists. So, sa pamamagitan nito, no, yung interest sa genealogy, interest sa daily history, mga nagpo-post ng lumang litrato, nagpo-post ng mga trivia, as long as yung mga pinopost natin sa social media mayroong basehan. Pwede nating i-cite yung mga sources, ang aklat natin itong mababasa, no, makatulong tayo sa pagbawas ng historical amnesia at sa pagkontra din sa historical distortion. Oo, tsaka mas lalo nagkakaroon ng interest din yung mga Yes. kabataan na, no? Kasi ang Opo. creative talaga ng mga content creators. Now, ano po yung theme ng ating celebration this year, sir? Sakto nga po, dahil ang tema ngayong taon ay diwa ng kasaysayan, kabilin sa kabataan. So talaga naka-gear towards the youth. Dahil lalong bagay, yun nga, nabanggit yun na po na kailangan ng ating mga kabataan na matuto ng ating kasaysayan. And ngayong taon po kasi tatlong major historical figures ang nagdiriwang ng ika-150 anibersaryo ng kapanganakan. Sino po ito? Si Gregoria de Jesus, si Emilio Jacinto at si Gregorio del Pilar. Silang tatlo po, nung kabataan nila, lumaban agad sila para sa bayan. Wala pa silang 30 years old, involved na sila sa pagbubuo ng bansa. So we encourage our youth to become part of nation building. We encourage the youth to see the hero in themselves. Ano po yung mga aktibidad na nakaline up para sa buwan na ito? So nakikita niyo po kanina, nag-launch po tayo ng History Month through the History to Experience or His2X, kung saan talagang pinakita natin kung ano yung iba't ibang paraan kung paano experience ang history mula sa kasuotan, mula sa mga reenactment, sa mga aklat at mga iba-iba pang bagay. Sinugundahan yan, yung GSIS naman nag-sumount po ng Historians Fair. Ngayong linggo po, hitik na hitik, meron po tayong skill local, which is training po para sa mga local historians sa makapagsulat ng mga papel tungkol sa kasaysayan. And at the same time, para naman sa mga kabataan, may timpala kasaysayan para sa kabataan ng Metro Manila para itong series of competitions to encourage the youth to be part of history. And of course, nandyan po yung mga holidays natin katulad ng National Heroes Day, Ninoy Aquino Day at marami pang iba. Siksik mga aktibidad para sa buwan na ito. Or tungkol naman dun sa digital preservation ng historical documents, may mga programa at aktibidad rin po bang NHCP para dito?
Ang malaking bahagi po nito ginagawa natin through the National Memory Project. Isa po siyang website kung saan pwedeng i-upload yung mga sources tungkol sa ating kasaysayan na scanned from different sources, especially sa collection po ng NHCP. So may iba-ibang levels of access ito. Halimbawa, may mga books na pag-aari ng NHCP na pwedeng basahin ng libre, may iba naman ay pwedeng ma-access ng mga kababayan natin through our museums and through our library. Pero maganda po nito, we also call on our mga kababayan, kung gusto niyo pong magbahagi ng mga kaalaman tungkol sa kasaysayan through this website, ay open na open po ang NHCP makipagtulungan. Well, of course, kung hindi natin babalikan yung ating kasaysayan, nagkakamali tayo sa pag-usad o sa ating kinabukasan. Kung may isang aral po ng kasaysayan na gusto nyong ipabatid sa ating mga kabataan, ano po yun? Gaya na nabanggit ko po kanina, ang kasaysayan hindi lamang po para sa mga may malalaking pangalan, hindi lamang para sa mga mayayaman and all that. Tayong lahat po ay lumilikha ng kasaysayan. Kaya ito po ang dahilan kung bakit natin dapat pangalagaan yung ating kasaysayan. Dahil kung hindi tayo matututo sa mga aral ng ating kasaysayan, ano kayang kasaysayan ang iiwan natin sa mga susunod na henerasyon? Yung mga desisyon natin ngayon, nagiging kasaysayan sa kinabukasan. Ayun. Tsaka may maganda na sabi rin kanina si Sir Eufy, yung find the hero in you. Yes. Diba? Well, maraming salamat po, Sir Femio Agbayani III, mula po sa National Historical Commission of the Philippines. At Maraming salamat, muli, sir. Maraming happy salamat din National po. Historical Month sa ating lahat. Maraming salamat po.